Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng lolo paeng ko nang bigla niya akong padalhan ng telegrama. Oo, telegrama. Hindi text, hindi tawag. Sino pa bang gumagamit nun sa panahon ngayon? Paterno, umuwi ka na. Kailangan ko ng kasama rito sa punerarya. May edad na ako, lolo paeng. Simpleng mensahe, pero mabigat sa dibdib. Sa Maynila ako lumaki. Nakasanayan ko na ang ingay, ang ilaw, ang buhay. Ang pag-uwi sa isang liblib na baryo para tulungan ng lolo kong patagal ko nang hindi nakita. Parang hindi ko yata kaya. Pero walang ibang aasahan si lolo paeng. Wala siyang anak kundi ang tatay ko na matagal nang patay. Kaya ayun, isang linggo lang ang lumipas, nasa jeep na ako. Basang-basa sa pawis at kaba habang binabaybay ang makipot at madilim na daan papunta sa baryo namin sa norte. Pagdating ko sa Punerarya de Luna, sinalubong agad ako ng matandang halos kuba na sa gulang, si Lolo Paeng. Sa kabila ng kulubot at puting buhok, malakas pa rin ang kanyang tinig. Paterno apo, salamat at dumating ka rin. Simula bukas, tutulungan mo na ako rito. Napatingin ako sa paligid. Luma ang gusali. May bahid ng amag ang pader. At may amoy na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman bulok, pero parang namumuong usok sa ilong. Ipinakita niya sa akin ang kabuuan ng punerarya. May maliit na chapel sa harap, 2 viewing room, at sa likod, ang silid ng embalsamuhan. Hindi pa ako pinapasok doon, sabi ni Lolo, sa tamang panahon. Kinabukasan, agad nagsimula ang pagtuturo ni Lolo Paeng. Inutusan niya ako maglag ng mga detalye ng mga bangkay, ayusin ang mga kandila at tumanggap ng mga bisita. Dito ko unang nakita si Mang Goryo. Tahimik lang siya, payat, maitim ang balat na parang laging nakababad sa tubig. Hindi siya tumitingin ng diretsyo. Palagi siyang nakayuko. Para bang takot? Lolo, si Goryo po ba matagal na nagtatrabaho sa inyo? Oo, mas matagal pa siya sa akin dito. Napakunot noo ako. Mas matagal pa sa kanya, pero di ko na lang pinansin. Habang lumilipas ang araw, napapansin ko, tuwing may bagong bangkay, agad itong kinukuha ni Goryo. Hindi na ito dumadaan sa akin o sa logbook. Isinasara niya ang pinto ng embalsamuhan at minsan may narinig akong parang tunog ng pagsipsip o tila nagkakaskasan ng buto. Isang gabi, habang nililinis ko ang hallway, may narinig akong tunog mula sa silid ng embalsamuhan. Dahan-dahan akong lumapit. Nakauwang ang pinto at mula sa siwang, nakita ko si Mang Goryo. Nakasubsob ang mukha sa tiyan ng bangkay. Hinihigop nito ang dugo gamit ang kanyang bibig. At nang umahon siya, nakita ko ang ngipin niya ay mahaba, matulis at ang mga matay mapupula. Natigilan ako, natulala, napaatras. Anong hayop to? Sa sobrang gulat, napahakbang ako at may natapakang lumang kandila. Nahulog ito at lumikha ng ingay. Mabilis akong tumakbo palayo. Kinabukasan, tinanong ko si Lola Paeng. Lolo, anong klaseng tao si Mang Goryo? Tahimik lang ang matanda. Tinitigan ako saka ngumiti.
Huwag mo munang pakialaman si Goryo Paterno. Hindi mo pa alam ang buong kwento. At mula noon, nagsimula na akong hindi mapakali. Ano ang puneraryang ito? At sino o ano si Goryo? Simula nang masilayan ko si Mang Goryo na hinihigop ang dugo ng isang bangkay, hindi na ako mapakali. Hindi ako makatulog. Kahit nakapikit ako, naiisip ko pa rin ang itsura ng mukha niyang punong-puno ng dugo. Ang mga ngipin niya, parang hindi sa tao. At yung mga mata, parang gutom na hayop. Pero tuwing makikita ko siya sa araw, tahimik lang ulit. Parang walang nangyari. Walang imik, walang bakas ng kagat o dugo. Parang bangungot lang ang lahat. Ako lang ba ang nakakakita ng ganito? O may itinatago sa akin si Lolo? Isang hapon, habang abala si Lolo Paeng sa pag-aayos ng papeles, tinawag niya ako. Paterno, panahon na siguro para turuan kita mag-imbalsamo. Napakabigat sa pakiramdam ko ang sinabi niya, pero kailangan kong sumunod. Baka ito na ang pagkakataon ko para malaman ang buong katotohanan. Pagpasok namin sa silid ng imbalsamuhan, pumungad sa akin ang malamig na paligid. Puting-puti ang ilaw, pero may anino sa mga sulok ng kwarto. Amoy formalin at lumang kahoy. Nandoon si Mang Goryo, nakatayo sa tabi ng lamesa. May bangkay na nakahiga. Isang lalaking matanda na galing daw sa kabilang baryo. Tahimik lang si Goryo. Hindi siya tumitingin sa akin. Parang ayaw niyang nandoon ako. Panoorin mo lang muna si Goryo ang magpapakita sa'yo kung paano. Parang sinabuyan ako ng malamig na tubig. Si Goryo, unti-unti nang binuksan ni Goryo ang katawan ng bangkay. Tumutulo ang formalin mula sa tubo at inilalabas ang mga laman loob para linisin. Sa una normal lang, parang eksaktong nasa libro. Pero nung akala ko'y tapos na, nakita kong muling tumingala si Goryo. At sa isang iglap, isinubo niya ang atay ng bangkay. Hindi siya nag-imbalsamo, kumain siya. Napaatras ako, nabitawan ko ang hawak kong clipboard. Lolo, anong ginagawa niya? Pero imbis na magalit, lumapit lang si Lolo Paeng. Tinapik ang balikat ko. Kalma lang, apo. Huwag ka munang maingay. Hindi pa oras para malaman mo ang lahat. Hindi ko napigilan. Tumakbo ako palabas ng silid. Nanginginig, nangingilabot, nangingiyak. Gabi na nang makatulog ako. Pero may narinig akong mahinang katok sa bintana ng kwarto ko. Dahan-dahan akong lumapit. Pagbukas ko ng kortina, may anino sa labas. Mula sa kadiliman, tumambad ang hugis ng isang taong nakayuko. Ngunit hindi gumagalaw. Si Goryo, nakatayo lang, tahimik, parang isang patay na buhay pa. At bago siya tuluyang nawala sa dilim, narinig ko ang boses niyang mahina pero malamig. Alam mo na, hindi ka na makakaalis. Pagkagising ko kinabukasan, parang wala ang lahat kay Lolo Paeng. Nasa kusina siya. Siya ay nagkakape. Tila walang alam sa kababalaghang nakita ko kagabi. Samantalang ako, hindi makakain, namumutla, nanginginig pa rin.
Hindi ito normal. Hindi ito basta lihim. May itinatago ang pamilya namin at may kinalaman si Lolo. Umupo ako sa tapat ni Lolo. Lolo, sino ba si Goryo at anong klaseng balsamador siya? Hindi sumagot si Lolo sa una. Pero pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, ibinaba niya ang tasa ng kape. Tumingin sa akin ng diretsyo at bumulong. Hindi basta tao si Goryo at hindi lang punerarya ang pinapangalagaan natin, paterno. Taong 1974, kasagsagan ng kaguluhan sa baryo namin. Maraming kaso ng nawawalang bata. Kabataang bigla na lang naglalaho. Sinasabing may nilalang na humihigop ng dugo sa gabi. Isang matandang albularyo ang nakahuli sa isa sa mga nilalang na ito. At ang nahuli nila ay si Goryo. Hindi nila siya napatay. Ngunit pinili nilang ikulong si Goryo sa ilalim ng punerarya, isang lumang silid na dating gawaan ng kabaong. Doon siya ikinadena. Pinanumpaang hindi na muling lalabas kapalit ng kanyang kalayaan. Tutulong siya sa pang-imbalsamo. At paminsan-minsan, pakakainin siya ng laman ng patay. Hindi siya tao, paterno. Isa siyang nilalang na sumisipsip ng buhay sa patay. Kaya siya epektibo sa trabaho niya dahil hindi niya lang nililinis ang katawan. Kinukuha niya ang natitirang enerhiya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Bakit niyo siya hinayaang manatili rito? Lolo, halimaw siya. Umiling si Lolo. Mas malala ang mangyayari kapag pinalaya siya. May kasunduan kaming pinirmahan ng mga matatanda noon. Kapag nilabag natin yon, hindi lang isa ang mamamatay, kundi buong baryo. At may binuksan siyang lumang drawer. Inilabas niya ang isang makapal na lumang aklat na may mga pahinang nakasulat sa lumang baybayin. Amoy amag at amoy kamatayan. Ito ang libro ng pagsusumpa. Dito nakatala ang lahat ng kasunduan at ang pangalang Goryo ay hindi ang tunay niyang pangalan. Maya-maya, may malakas na kalabog sa pinto ng punerarya. Tumindig ang balahibo ko. Pagbukas namin ng pinto, wala namang tao. Pero may dugo na nakapahid sa kahoy. At sa pintuan, may nakasulat sa dugo ang titik. May bagong darating. Handa na ba kayo? Gabi na, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong tinitigan ang dugong sulat sa pinto. May bagong darating. Handa na ba kayo? Pero sino? Sino ang darating? At bakit parang may nagbabantang kapahamakan? Kinabukasan, iniwan muna ni Lolo Paeng ang punerarya para bumili ng mga gamit. Naiwan akong mag-isa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng bahay, narinig ko ang kaluskos mula sa ilalim ng punerarya. Kaluskos sabay ungol, sabay mga paang nakakadurog ng puso ang tunog. Eto na ang pagkakataon. Kailangan ko nang malaman kung anong meron sa ilalim. Sa likod ng imbalsamuhan, may isang lumang pintuan. Tinakpan ng mga lumang estante at tabing. Halos di na ginagamit. Ngunit kapag tinanggal mo ang mga harang, naroon ang lihim. Isang hagdan pababa. Mababa ang kisame. Madilim, amoy lupa at patay na hayop. Sa dulo ng hagdan,
May kahoy na pintuan. Inukit sa ibabaw nito ang salitang lakas na kinulong, huwag pakawalan. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin ang silid na puno ng garapon. May mga boteng may lamang itim na likido. May mga kalansay ng ibon at may ilang bote na may kumikilos sa loob. Parang usok, parang multo. Lumingon ako sa sulok ng silid at naroon ang isang garapon na may pangalan ko. Parang huminto ang oras, nanlamig ang buo kong katawan. Bakit may garapon na nakapangalan sa akin? Anong ibig sabihin nito? Nang biglang may humawak sa balikat ko. Si Goryo. Hindi ko siya narinig bumaba. Wala akong narinig na yapak. Parang lumitaw lang siya mula sa dilim. Hindi mo pa dapat makita yan. Ngunit bago ako makakilos, biglang bumukas ang isa pang pintuan sa silid. Nagliyab ang mga kandila sa paligid isa-isa. At mula sa kabilang pinto, lumabas ang isang matandang babaeng puti ang mata, puti ang buhok at itim ang dila. Paterno, matagal na kitang hinihintay. Tumigil ang lahat. Parang natuyot ang hangin sa paligid. Si Goryo biglang lumuhod. At ang matanda, humawak sa garapon na may pangalan ko. Ang kaluluwa mo ay isinumpa na bago ka pa ipinanganak. Anak ka ng kasunduan. At ngayon, ikaw ang susunod na tagapagbantay. Ang matandang babae sa ilalim ng punerarya, hindi siya basta nilalang. Siya si Mangidal, ang tagapangalaga ng mga kaluluwang hindi tinatanggap ng langit o impyerno. Nilalagay niya ang mga kaluluwang ito sa mga bote, bilang parusa, bilang imbakan ng enerhiya, o bilang alaala ng mga kasalanan ng angkan namin. Lolo mo ang pumirma ng kasunduan. Sa bawat patay na dadaan sa punerarya, isang bahagi ng kaluluwa nila ay ilalagay sa bote, kapalit ng kaligtasan ng baryo. Pero ang kasunduan may hangganan, at ngayon, kailangan na ng bagong tagapagmana. Ako ang napili? Paano mo tatanggapin ang kapalarang hindi mo pinili? Isang kasunduang nilagdaan bago ka pa isilang. Ako ba'y may kalayaang tumanggi? Sa labas habang nag-uusap kami sa ilalim ng lupa, nagumpisa na ang pagkamatay ng mga hayop. Ang mga puno, naglalagas kahit tag-araw, at sa himpapawid, may mga ibong itim na paikot-ikot sa punerarya. Senyales ng pagbabalik ng mga nilalang na pinigilang makalabas sa daang-daang taon. Dumating si Lolo Paeng, humarap kay Mangidal. Nanginginig ang katawan. Ako ang pumili noon. Ako ang dapat magbayad. Hindi sapat ang buhay mo. Ang sumpa ay kailangang ipasa o lahat kayo'y malulunod sa dilim. Sa gitna ng seremonyang hindi ko naiintindihan, inilabas ni Mangidal ang garapon na may pangalan ko. Pinilit niyang ipainom sa akin ang itim na likido. Inumin mo, ikaw ang susunod, ang tagapagmana ng dilim. Pero bago ko ito mahawakan, sinunggaban ni Lolo Paeng si Mangidal at sabay silang nahulog sa hukay ng abo sa gitna ng silid. Humalingaw-ngaw ang sigaw, isang napakalakas na sigaw ng mga libong kaluluwa. Pumutok ang isang bote at
sumingaw ang usok na tila kaluluwa. Sumunod ang isa at isa pa, hanggang ang buong silid ay napuno ng mga umiiyak, galit at humihingi ng hustisyang espiritu. Hinila ako ni Goryo palabas habang sumisigaw, "Umalis ka na, hindi pa ito ang oras mo, huwag kang babalik dito." Paglabas ko ng punerarya, nakita ko ang buong baryo, tahimik, parang walang nangyari. Pero sa ilalim ng lupa, naririnig ko pa rin ang mga tinig. At ang garapo na may pangalan ko ay nasa bulsa ko. Hindi ko alam kung ligtas na kami. Hindi ko alam kung babalik pa si Mangidal. Pero alam ko ang isang bagay. Hindi pa tapos ang kasunduan at ako ang susunod na bantay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.